So, what's up mga patatas? Kamusta? Welcome back to our channel. Ako pa rin to, si Kote, na dating OFW sa Taiwan. Ngayon, isa ng tambay na patatas dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lang guys dito sa aking YouTube channel, you might consider like, subscribe, and share mo na rin guys itong video na to. At kung isa ka sa mga nagbabalak mag-OFW or isa ka ng OFW at hirap ka mag-ipon or iniisip mo na mahirap mag-ipon, baka itong video na to ay para sa'yo. Isa sa pinaka nakakatawang tanong sa akin nung OFW pa lang ako is yung, nandiyan ka naman sa abroad malaki naman yung sahod mo, siguro marami ka ng ipon. Relate ba kayo guys? Yes, totoo, isa akong OFW. And totoo rin na may kalakihan yung sweldo kumpara sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng OFW is may ipon. Kaya kung isa kang OFW or nagbabala ka maging OFW at feeling mo ang hirap makaipon kahit nagtatrabaho ka abroad, gusto kong i-share guys sa inyo yung 5 rules na sinunod ko para unti-unti maging goods yung relationship ko sa pera. So guys, unahan ko na kayo, hindi po ako isang expert pagdating sa financial. At saka guys, hindi rin po ako mayamang OFW, no? So guys, isa lang po akong ordinaryong tao na takot umuwi, na pagod lang yung naiuwi ko. So guys, dako tayo sa rule number 1. Rule number 1, hindi na ako naghihintay lumaki pa yung sahod ko para lang makapag-ipon. Dati kasi, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, pagka mas malaki na yung sweldo ko, saka lang ako magtatabi. Pero habang tumatagal, napansin ko lang, kahit na tumaas yung sahod, ang nangyayari, mas tumataas din yung gastos. So, parang wala rin, hindi rin nakakapag-ipon. Doon ko rin na-realize na hindi sahod yung problema. Hindi yung liit or laki ng sahod yung problema. Ito yung habit natin sa pag-i-spend ng pera. Kaya ginawa ko, kahit maliit, nagtatabi na ako. Kahit barya-barya lang yan, 100, 200, 50, basta may naitatabi ka. Okay lang hindi consistent sa amount, basta consistent sa pagtatabi. Malaking factor na yon guys. So, rule number 2, hiniwalay ko yung pera ng padala at pera ng ipon. So guys, eto yung isa sa nagpaluwag ng isip ko. Ang ginagawa ko kasi guys, pagkasahod, sineset ko na agad yung padala ko, tapos iba yung pera ng ipon ko. And yung ipon ko, pinapadala ko rin siya sa Pinas para wala akong choice gastusin habang nasa abroad ako. Kasi guys, pag hindi yan hiniwalay, ang magiging mindset pag nasa iisang wallet lang, ay may pera pa ako, ay marami pa akong pera. Imbis na pera mo na siya pang ipon, ang nangyayari, dahil nakikita mo pa siya sa wallet mo, nagagastos at nagagastos mo siya. And guys, isa pa rin, kailangan natin maglagay ng boundaries. Yung pera para sa padala, hanggang dun lang yun. At yung ipon mo, pang ipon mo lang yun. Maglagay kayo ng boundaries kung hanggang saan yung ibibigay nyo na pang padala. Para hindi nako-compromise guys yung ipon nyo. Hindi ka madamot. May pinoprotektahan ka lang na future, and yon is yung makaipon ka. So, rule number 3 naman, tinarato ko yung pag-iipon ko as a bills. Alam mo kung bakit mabilis kalimutan ang ipon? Kasi, optional lang siya sa isip natin. Hindi siya nagiging priority. Wala kasing due date, tapos hindi kailangan singilin. Kaya ang ginawa ko pagkasahod, tulad ng sinabi ko, sineseparate ko na talaga yung pera para sa ipon. Bago ko isipin yung luho, bago ko isipin yung gastos, iniisip ko muna na kailangan ko muna magtabi para sa pag-iipon. So, number 4, tinanggap ko na hindi lahat ng gusto ko kailangan bilhin na agad. Naniniwala ba kayo guys na there's a season for everything? There's a time for everything. So, katulad ng mga gusto natin or yung mga luho natin, yung mga trend, merong oras para dun. And kung hindi mo naman kaya, that time, bakit mo pipilitin, diba? So, yun. Doon papasok guys kung ano nga ba yung mas priority mo. Kung priority mo ba talaga yung pag-ipon or mas priority mo yung pagsunod sa uso. Nagigets ko naman guys na OFW, pagod, kailangan pasayahin yung sarili. Marami tayong deserve, and napagdaanan ko yan, na feel ko din yan guys. Marami talaga tayong deserve, and deserve natin talaga mag-enjoy. Pero may mga pagkakataon talaga guys na kailangan natin tanungin yung sarili natin kung gusto ba talaga natin yun, kung kailangan ba na talaga natin yun, or baka naman naiinggit lang tayo, or baka gusto lang naman talaga natin sumunod sa uso. Kung hindi kaya ngayon, edi baka sa susunod meron ka ng extra budget. Basta hindi mo
compromise yung pag-iipon mo. Ito yung rule number 5 guys. Ito yung para sa akin, isa sa mga pinaka-importante. Dapat malinaw kung bakit ka nag-iipon. So, importante guys na pag nag-ipon, kailangan meron siyang label. So, di ba? Sa mga relationship, kailangan talaga ng label. And sa pag-iipon, kailangan mo rin alamin kung bakit ka nag-iipon. So, yun, malaking factor yun. Katulad ko, before kasi, wala lang, nagtatabi lang ako kasi gusto ko lang na may matabi akong pera. Pero hindi ko alam kung para saan yun. And ang ending, nagagastos ko na siya. Nawawala rin yung ipon. For example, para sa emergency funds. Yung ipon na yun, for emergency funds, hindi mo siya gagastusin para bumili ka ng bagong sapatos, bagong damit, 'di ba? Kasi nga for emergency funds yun. So yun, sana nagigets nyo guys. Kailangan talaga may malinaw na dahilan. Nung nasa Taiwan ako, ang pinanghawakan ko talaga is kailangan ko mag-ipon para pag-uwi ko, kahit na 1 taon or kahit na 6 months akong magpahinga, meron pa rin akong kukunin. O kaya, nag-ipon ako para pag-uwi ko ng Pilipinas, meron akong pang business or may pangpatayo na ako ng bahay, 'di ba? Mas mabilis mag-ipon kasi meron kang reason. Kung may reason, kapag pagod ka na, yung dahilan mo, yung magpapaalala sa'yo kung bakit kailangan mong mag-ipon. Tulad guys sa lagi kong sinasabi dun sa mga nagchat-chat sa akin personally, na nagpi-PM sa akin kung paano yung pag-apply sa Taiwan. Na nasa Taiwan na sila. Sinasabi ko lagi sa kanila na alamin nila yung dahilan kung bakit sila nag-Taiwan para hindi masayang yung pagod nila, 'di ba? Kasi guys, ang pagiging OFW talaga is hindi biro. Pag-ipon pala tayo guys, sorry. Lagi ko nga sinasabi to at uulit-ulitin ko to guys. Lagi nyong i-update yung bucket list nyo, yung whys nyo, kung para kanino at para saan. So yun guys, yun yung 5 rules na para sa akin nakatulong sa pag-iipon ko habang nandun ako sa ibang bansa. And hanggang ngayon, yun pa rin yung pinanghahawakan ko para magkaroon din ako ng ipon kahit nandito na ako sa Pilipinas. Aminin ko naman, hindi ako perfecto pagdating sa pera. Pinag-aaralan ko pa rin kung paano mag-handle. Hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Pero, na-realize ko na malaking bagay yung meron kang rules, meron kang limit sa mga bagay. Kasi once na meron kang rules, hindi ka basta-basta tatangayin ng emotion mo. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Comment ka naman sa baba kung anong rules yung pinaka tumama sa'yo. Sa susunod na video nga guys, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga e-wallet na tumulong sa akin para makapag-ipon. So, yun lang guys. Salamat sa panonood and see you again on the next one.